Hello po sa inyo mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan na po to. Kalat na po ito sa mainstream media, ganun din po sa social media. Ito pong sagutan na isa pong anchor. Isa pong anchor na si Ces Drilon at si Attorney Bondok, mga kababayan. Lumalabas po mga kababayan ay mas magaling pa ang isang anchor ng isang telebisyon kaysa po sa isang abogado pagdating po sa batas. Ganyan po katindi ang mainstream media, lalong-lalo na kung ito'y nababayaran pa di umano. Pakinggan po natin ang kanila pong pagdidebate at sagutan tungkol po kay Senator Bato de la Rosa, ang issue po sa ICC, mga kababayan. Umpisa na po natin silang pakinggan at panoorin at komentuhan po natin. Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto niyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto niyong tanungin namin? Ang gobyerno po. Ang gobyerno kasi po, this is the people of the Philippines. It has been tried. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Grabe, Bakit po? Nung isang araw po, meron kaming na-receive. Bakit po akong tatanungin? Hindi, meron po kaming na-receive. This is their own statement. Yes, ma'am. And precisely why there is an ICC. Yes. I don't know why you are framing it as a diminution of Philippine sovereignty. We're not the part of the ICC, we're talking of the international community here. Hindi Yes, we're not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am, yes, but the crimes. May I say also, attorney, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation, but it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas, ma'am, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa ICC meron din po. Ma'am, sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because out of your deference client, and I'm sorry we're running out of time, but I'd just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did not serve as a warrant, no? So, but if we'll be arguing till tomorrow. But just but that's very important to concede. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? No, serve as the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. He showed up to vote
to unseat, to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. A little correction, it was the president, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Siya yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating po but kay we thank you Senator for your Bato, time. I'm sorry, we do one final explanation na lang po, kung pwedeng maikli na lamang. Grabe, well, no? we are just waiting for the government authorities to serve us a personal service po nung warrant. And Paano also, we po await... kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Oh, may Ma'am, I hope you abogado don't eh. ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. we're You're earnest saying with you want the No. government to personally serve, but Yes. he ran You took away. us. Grabe. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede So naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin yes. ninyo Ay, pag nako. na-serve na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You will produce your client? Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. this is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand it dadaan po sa correctly? proseso, no? Dadaan po sa proseso, sa PCTC and all that. Alam po niyo, I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Mahirap to talaga mga kababayan pagka po ang media, ang mismo abogado na ng gobyerno. Nakita niyo po, wala na pong partial o sinasabi fair. Hindi na po fair ang lumalabas. Nagiging abogado na po ng gobyerno, ng ICC, ang isa pong journalist o sinasabi pong mainstream media. Napakahirap makipag-usap po mga kababayan pagka ganito pong sarado na po ang isip. Lalong-lalo na pagdating sa batas ang pag-uusapan mo, abogado ang kausap mo, may proseso. Hindi pwedeng mag-serve ka ng warrant nang wala sa proseso. Lahat po may proseso. Pati ang pagsaserve ng warrant, pwede mo iserve yan sa abogado. Yun ang proseso. Hindi kailangan si Senator Bato. At ang pinlalabas naman po ng mainstream media, ito pong si Ces Drilon, doon po sa sinabi ni Boying na dating sekretary ng DOJ na hindi daw kayang litisin. Hindi raw kayang litisin sa Pilipinas. Hiyang-hiya naman tayo. Bakit si Boying ang magsasabing hindi kayang litisin sa Pilipinas? Siya ba ang Supreme Court? Siya ba ang Judicial? Korte Suprema ba si Boying? Bakit hindi natin daanin at dalhin sa Korte Suprema at sila magsasabi na hindi kayang litisin yung sinasabi na kaso ni dating Pangulong Duterte kaya dinala sa The Hague? Ganun po ba? Baliktad na po ba ngayon? Saka may sarili tayong batas. May sovereignty tayo. Hindi po ba? At yung sinasabi po ni Atty. Bondoc, pati po ang Rome of Statute ng ICC, meron po silang proseso ng pag-aresto. Unang-una, wala silang pulis. Wala silang pulis. Hindi po ba? Pilipino pa rin ang gagamitin nila. Saka sinasabi nila Interpol, pulis Pilipino pa rin. Hindi po ba mga gago ito? Hiyang-hiya naman tayo dito kay Drilon. Mukha yatang tama yung sinasabi ng ating mga kababayan, ng ating mga bayaning Marine. Mukhang tumutugma yata yung sinasabi ng mga Marine na merong nadidilibiran ng maleta sa mainstream media. Mukhang tumutumbok yata ron mga kababayan. Dahil nagpapaka-abogado ang hindi abogado. At nagpapakatalino ang hindi abogado pagdating sa batas. Ang kausap mo isang abogado, si Atty. Bondoc. At sumusunod sila sa proseso ng batas. Hindi po ba? At hiyang-hiya naman tayo kay Boying. Para sabihin ni Boying na ito'y kinakampihan nito,
mga kababayan, para lang madala si Bato sa ICC at yung daladalang warrant of arrest ni Trillanes na hindi naman maibigay at maipakita ngayon sa Senado. Hanggang ngayon, hindi nila binibigay yung hawak ni Trillanes na pinagmamalaking warrant of arrest. Di po ba? Hindi po ibinibigay yan. Bakit kaya? Ano kaya meron sa warrant of arrest na hawak ni Trillanes at hindi maibigay? Hindi maibigay ni Trillanes sa Senado at ganun din po si Matibag. Hindi rin maibigay. Puro pangako lang. Bakit kaya? Saan kaya gawa yung sa rekto? At hindi po kinikilala ng Senado yan. Mga abogado po, lalo-lalo po si Senator Cayetano, ang bagong Senate President, abogado po yun. At yun po ay hindi kinikilala ang warrant ng banyaga. Kaya ito pong si Ses Drilon, hiyang-hiya naman tayo sa taong ito. Nasa Pilipinas ka? Okay lang sa'yo na pag nag-release ng warrant of arrest ang isang banyaga, hindi mo na pararaanin sa korte ng Pilipinas? Okay na sa'yo yun? Basta kalaban nyo sa politika? At basta nababayaran kayo? Ganun po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Basta bayad kayo? Kahit walang proseso ng batas ng Republika ng Pilipinas, okay na sa inyo na pamigay sa banyaga ang isang Pilipino? At masama pa ang loob nyo, galit pa kayo dahil hindi nakuha si Bato. Ganun ba? Unbelievable. Pagka ganyan ang pananaw nyo sa bansa at bilang Pilipino, magsilayas na kayo sa Pilipinas. Di umano. Hindi po ba? Dahil mas importante pala sa inyo ang mga dayuhan at binabastos nyo ang ating Korte Suprema. Hayaan nyo sila magdesisyon. Dito sa issue ni Bato, ang magdidesisyon yan, lalo-lalo na yung sinasabi ni Atty. Bondok, ang Korte. Nahan dyan ang Supreme Court at nahan dyan ang lower court. Didesisyonan nila yan kung aaprubahan nila yung warrant of arrest na galing sa banyaga na ICC na hindi tayo miyembro at may sarili tayong sovereignty. Kaya nga sinasabi ni late Senator Miriam Defensor na dating prosecutor ng ICC, itong mga tao na ito, isa ito si Ses Drilon, na nagtatali-talinuhan pero hindi alam ang rules at statutes ng ICC. Nasa internet naman. Nasa internet, pwede i-google at malalaman ninyo, kahit ikaw, Ses Drilon, malalaman mo kung ano ang pangunahing rules ng ICC, lalo-lalo na sa pag-aresto sa foreign, katulad ng Pilipinas. Foreign country, di ba? Bakit ang gusto nyo mangyari? Shortcut? Bakit? Ang batas ba, pagpasok sa Pilipinas, galing sa ICC ay batas na parang NPA? Batas bundok? Okay lang kayo? Ano yan? Batas komunista? Unbelievable. Ibang klase ka. Kaya nakakahiya. Nakakahiya po mga kababayan. Ganito po ang media po sa panahon po ngayon na hindi po nababayaran yata. Pati po ang due process ng isang Pilipino ay baliwala po sa kanila. Basta po masunod lamang ang kanilang demolition job at mga black propaganda na ginagawa sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Hindi kaya? Nakakahiya naman kayo bilang Pilipino. Pera-pera na lang yata ang umiiral sa inyong pagkatao. Mahiya naman kayo. Isa kayong Pilipino. Pero sinasamba nyo ang hustisya ng dayuhan at sasabihin nyo na hindi kayang litisin, samantalang ang gobyerno ngayon na nanggigipit sa mga Duterte. Hindi ba kayang proteksyonan yung sinasabi niyo mga testigo na mismo ang nagpapabagsak ngayon, ang nangunguna nagpapabagsak? Di umano? Kontrolado niyo lahat ang kapulisan, kasundaluhan. Hindi po ba? Pati media kontrolado niyo. Hindi niyo kayang proteksyonan yung mga testigo na sinasabi niyo, samantalang kayo ang nagpapabagsak. Kayo pa ang nasa kapangyarihan. Anong katarantaduhan yan? Kagaguhan na lang yan. Hindi po ba? Kayo nasa inyo pera,
Nasa inyo kapangyarihan? Nasa inyo lahat ng seguridad? Tapos sasabihin nyo, hindi nyo kayang protektahan at kailangan litisin sa ICC si Bato at si dating Pangulong Duterte? Hindi po ba katarantaduhan? Ginagawa yung bobo tanga mga Pilipino? Lahat ay pwede mong bigay na proteksyon dahil ikaw ay nasa kapangyarihan. Ginagawa nyong bobo kami. Hindi po kami bobo tanga. Huwag nyo kaming gawin tangat bobo dahil yun ay planado nyo. Dahil pag napunta na sa ICC, wala nang balikan hanggang kayo nasa posisyon. Ganun lang yun. Hindi po ba? Kaya nga po, matindi po silang gumamit ng batas ng Pilipinas. Bend the law, break the law. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Felipe Shapno ng USA, kay Eric Hersho ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isha ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno ng nabanggit na po natin ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla ng Kuwait, from Kuwait, si Tessie Mantilla, Frank Zamora ng California, USA, at Romulo Divina Gracia ng Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, taste lang po muna tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa araw-araw. Maraming salamat po. Bye-bye!